Nakakagulat ba ang nangyayaring kaguluhan sa Senado? Siyempre hindi na. Expected na natin na gagawa at gagawa sila ng eksena para protektahan at palusutin o mapatakas itong si Bato de la Rosa. Ito isipin nyo kailan ba nagkaroon ng gulo sa Senado? Aba, nung umpisa pa lang po, nung time na boboto sila para patalsikin si SP Soto. At biglang nagkaroon nga ng special appearance itong si Bato de la Rosa sa eksena para lang makaboto Pero in mo sa 6 months mong umabsent, darating ka sa Senado, ang purpose mo lang ay bumoto. Kumbaga gumawa pa ng eksena, nagwala pa, nagpaawa-epek pa. Tapos yun lang naman yung gagawin niya. Di ba parang teleserye lang na may character surprise? At ang pagkaupo nga ni Alan Peter Cayetano, doon na po nagsimula ang kaguluhan. Ito sa tingin ko, sa point of view ko lang naman, matagal na nilang plano to. Diba, ilang beses pa nga sinabi na may planong kudita nga sa Senado. Pero syempre, ang totoo niyan, palabas lang yun. Ang totoo, naghahanap lang sila ng tamang timing. At ayan na nga po, itinapat nila itong kaguluhan, itong eksena, chaos na to sa impeachment ni Sara Duterte. Syempre, diba, para kunwari hindi halata. Very not suspicious ang peg. Tapos ito pa Ang pagkakaalam ko po, walang NBI sa loob. Kasi nung unang beses na, di ba isi-serve sana yung warrant kay Bato, tinakbuhan niya yung mga NBI agent, pati at si Senator Trillanes, yung agent na nandun sa premises. Tapos nung dumating si Director Matibag, hindi nga po siya pinapasok. And then after that, nilockdown na. Tapos yun nga, nagkaroon ng coordination pala si Matibag at si Cayetano. Kaya po, nasa labas lang sila. Wala sila sa loob ng Senado. And kanina, na-confirm din natin kay Director Matibag mismo na nasa labas lang talaga sila at wala sila sa loob ng Senado. Noong nagkagulo at nagkaroon ng putukan sa loob, ito biglang sisi na naman po nila sa NBI. Grabe talaga, diba? Parang ang nangyari yung NBI pa ang naging kontrabida sa script na hindi naman nila sinulat. Ano na bang next nito? Si Bato na ba ang magiging action hero of the year? Tapos ipapalabas na naman na sila yung inaapi at kawawa. Hello? Baka nakakalimutan na ata nila ang pinaka-issue dito ay yung di umano human rights violation kaugnay po ng war on drugs noong panahon ni Rodrigo Duterte. Alam nyo, minsan napapaisip ako kung ordinaryong Pilipino kaya, kumbaga tayo yung nandun sa sitwasyon ni Bato, ganyan din kaya sila ka-alerto